Good evening. Ngayon tayo ngayon. Lenovo, no power. Lenovo IdeaPad 300. Try natin. Ah, doctor. Plugin. So, walang ilaw. Laging charging light. Power on. Wala din. Wala. So, power talaga. Baklas tayo. Tingnan natin. Ayun lang. Wala. Tingnan natin kung anong mayroon sa board. Bakit tayo mag-power. Yung mga ganito kasing unit minsan, pag natanggal na yung baterya, nagiging okay na. Tingnan natin. Kasi sabi kasi nung may-ari nito is na-stuck. Try mo natin na-reset yung board. So, tagal natin itong battery. Ito lang yan. Pag natanggal niya, tagal niya tumingad yung keyboard. Tanggal yan. May mga lock dito. Sakit sa itin yun lang. Makikita naman yung lock niya. Tapos ito, yung clip. Tagal niya naman ito. So, ito. Hindi natin ito. So, maliit pa na bumuksan ngayon pala natin siya bumuksan. Ayan, tanggal natin ito. Yung power button niya. So, tanggal niya lahat. Ayan, baka may power pa pang PBB. So far, wala naman pa rin dito.
ito na. Tagal na yung ano. Wala din itong battery. So, subukan natin yan sa stock. So, wala pa rin wala dito. Wala pa rin guys. Ibig sabihin, kabog talaga. So, saan natin ito? Hanapan natin yung board. Kaya saan yung shorted. I-check natin yung board kung may shorted. Then, hanapin natin. Tagal na yung board. So, malang hindi malala. So, tingnan natin yung board. Kung mayroong ano muna tayo. Physical inspection muna. Ito yung camera natin. Ito na. Tingnan natin yung board kung anong mayroon sa board. Ayun talaga yung pinakaunang ano, gagawin pag ay mag-power ng isang. Titignan mo muna kung mayroong burn, corrosion na kasi hindi natin may order minsan natuluan lang pala siya ng maliit na liquid or moist. Then siya namamatay. Isip natin na again. So far, wala akong nakita. Ewan ko sa kabila pa ng pera. So, wala tayong nakita corrosion or liquid damage o battery na ano. Wala pa tayo nakikita. Yan natin nakita. Ito na din.
So, ba't yung kulay ng ano na to? Para masunog. Ito ng MOSFET na yun. Ngayon, check natin kung shorted. Short to ground yung motherboard natin. Beat mode. Check natin kung may shorted tayo. Ngayon, shorted yung main rail natin. Ito yung sa ano, DCN natin. Ayun, charger, fuse, same fuse. Good. Then, ito yung first MOSFET. Dito pala, shorted na siya. So, short na siya rito. Natin. Yan natin. Diode mode. Hindi shorted yung MOSFET natin. Good yung MOSFET. Good yung MOSFET. So, nakita na natin ito. Possible itong dalawa na ito. Kung makikita nyo yun, lapit natin. Close up. Makikita nyo, iba na yung itsura niya. Dahil nag-moist siguro, na-moist na moist lang yung mga ganyan. Possible din yung shorted natin. Pero check muna naman. Ito yung nakikita rin natin. Nandiyan. Tama yung hinala mo. Shorted na siya. Ground, ito yung ground. Ito guys yung ground. Tayo sa ground. Ito yung first resistor natin, first resistor. Dapat meron tayo ng 10 volt dito. Kaso nga, kaya hindi nagtutuloy dahil may shorted. Shorted na. Fully shorted yung motherboard. Ngayon, na-check na muna natin to. So, first MOSFET sa second MOSFET natin. Good naman. Hindi pa naman siya busted. So, possible nagkasarado lang na tatrigger lang na huwag papasukin yung kuryente dahil nga may shorted. Possible itong dalawa na to. Isa dito. Shorted. Once kasi na shorted na yung mineral natin, buo yan. Siyempre, buo. Buo yan shorted. Meron dito, kalat yan kung nasan yung mga 19 volts natin. Meron dito, ayan, 19 volts pa yan. Ayan, 19 volts ito, 19 volts. Ayan, ito na lang. Nawala na. Ayan, yung dalawa na to. Ito, 19 volts. Kasi may MOSFET din. Itong dalawa na to, 19 volts dapat yan. Kaya ito nga, positive dapat yung isa dyan, negative yung kabila. Kasi short to ground siya lagi. Kabila. Fully shorted yung motherboard natin. Hindi pa pasok yung kuryente. Ngayon, yung tanong, paano natin malalaman kung nasaan yung shorted o itong dalawang ano to? Kasi pare-parehas naman yun. Yung dito kasi. Ito kasi itsura pa lang nito. Kaya duda na ako dito. Itsura pa lang yan. Kita nyo naman na. Nag-aamag-amag na. Kaya possible dito. Ayan. Possible yan. Pero pag sinukat mo kasi, through tester, hindi mo agad makikita kasi maluwang yung 19 volts natin. Kalat-kalat yan. Same lang sila. Ngayon, para makita yan, yan yung ginagamitan ng voltage injection.
Mag-i-inject tayo ng voltage para mahanap mahanap yung shorted sa board. Kasi kung isa-isahin natin yan, syempre, unahin mo yung kaduda-duda kung wala ka pang voltage injection. Ito yung unahin mo para mas madaling trabaho. Possible nandiyan na kasi. Pero mas nawala dyan, mahihirapan ka kasi lalahatin mo yan isa-isa yung mga 19 volts na capacitor para matanggal siya. Mahanap mo siya. Isa-isahin mo yan. Hanggang matsambahan mo yan. Pero kung mayroon kang pang inject ng voltage, power supply, mas madali. Madali na siyang mahanap. Tulad dito. Nilagyan ko lang siya ng 3 volts. 3 volts. Tapos, nalagyan ko na siya ng parabilis. Nalagyan ko na siya ng ilang ampere ba? 3 ampere. 3 ampere. 3 volts, 3 ampere. Yan. Ito sa negative. Ito yun. Sa ground. Then ito yung pang-inject natin. Ito yung ginawa ko pang-inject ng voltage. Yan. I-inject na tayo sa kasi single resistor ka mag-i-inject kung shorted na yung fully shorted yung motherboard. Ngayon, pag dito, ito. Ito yung sensing resistor natin. Pag inject mo kasi dyan, makita mo agad sa power supply na power up na yung mataas na ampere. Kasi nga, connected na yan sila. Short to ground. Ayan. Ngayon, para makita natin yun, meron akong ginagamit na, ito, may ginagamit akong thermal camera. Pinakamura na siya ni Unity, pero mahal pa rin. Kung ano ba, nag-umpisa ka, medyo mahal. Kasi nga, 8,000 na to, 8,000 plus. Pero may mga paraan pa rin naman kung wala ka nito. Kakapakapain mo yung board. Habang iniinjikan mo, kakapain mo yung board. Yun nga lang, makakapasok. Dati talaga napapasok din naman. Yung tipong pumapakat dito yung pumapakat sa daliri mo yung capacitor. Kaya sinakripisyo ko yung bumili nito para mas madali. Para hindi ka mapasok, siyempre bababaan mo lang yung ampere. Kung gusto mo kayo mapasok, kung saan man umiinit, doon ka na mag-focus. Kasi ibig sabihin umiinit, mayroong umiinit doon. Shorted yun. Ngayon, yun naman yung ginagamitan ng lighter fluid para makita mo. Ngayon, siyempre, meron ako nito, hindi na ako magkakapa. Basta ako magkakapa, papasok ako dito. Na-inject na tayo. Hanapin natin yung inject tayo dito sa sensing resistor. Wala ko talaga din sa dalawa na yun. Pero try muna natin. Itong yan, nandiyan. Ayan guys, so kita nyo agad. Nandiyan na sa dalawa na yan. Ayan. Sa dalawa na yan na. Possible yan nandiyan. Diyan na yan. Dalawa na yan. Kita nyo naman yan. Wala na. Pag-inject ko ng voltage, 3 volts lang yan guys. Ang kinakailangan ng 19 volts yung motherboard natin. Dapat dadaan dyan. Kaso 3 volts pa lang, kita nyo na. Pakainit niyan guys. Pag nadikitan ng daliri mo yan, pasok yan. Kasi, isipin nyo gano'n siya kataas. 90 to 100. 100 na Celsius. Gaano ka init yun.
Parang apoy na talaga kainit yan. Ngayon, para ano na, masigurado yung ano din. Ito na, ipapakita ko sa inyo na. Nandiyan na yung shorted natin. Lalagyan natin ng lighter fluid. Saka tayo mag-inject. Ito yung isang paraan para makita mo siya. Ayun, nakita niya. Ayan, kita niya ito, isang ito. Kita niya. Gano'n siya magkabilis ano lang, fluid. Matuyo. Kasi sobrang init na niya. Ayan. Ngayon, try ko tanggalin yan. Tanggalin natin. Ayan, patay pala yung ano ko. Soldering ko. Ayan, patay yung soldering ko. Ayan. Sa mga ganyang capacitor, guys, di na ginagamitan niya ng ano, hot air. Kasi pag gagamitin mo pa ng hot air yan, magpapalamig ka naman, tatagal na naman yung trabaho. Kaya soldering na lang ginagamit ko para mas mabilis naman din. Diretso agad yung trabaho, mabilis. Isipin mo, aatirin mo yan, yan lang tatanggalin mo. Hindi magtatagal na naman. Kala pag soldering, lagyan mo lang na ganyan, susugitin mo na lang. Lagyan mo lang lagyan lang. Ganito. Susugitin mo lang. Tanggal na. Ngayon, tatry natin ulit kung shorted pa yung, short to ground pa yung ano natin, yung motherboard natin. Sabi natin liwanag. Short to ground pa. Tatry natin yung ulit. Ground. Negative probe natin. Then, positive. Ay, naka-diode mo yun. So, ayan. Kita nyo naman, wala na. Wala na yung short. Tanggal na natin. Kabila na lang yung negative, positive na yun. Wala. Good na. Good na siya. Ngayon, papalitan na natin yan. Yung pagpalit naman yan, guys, papalitan natin yan. Yung capacitor na ganyan, marami lang nakikita yan sa mga junk board. Ayan. Ayan, ito, junk board ko ito. Dito lang ako kumukuha para, kaya bilhin mo pa, sayang. Sayang ang pera. Madami naman yung nakikita sa motherboard na ito. Dito ka lang kumuha, bubunutin mo na ng maayos para hindi masira yun. Kuha ka lang dito. Lagyan yan. Siyempre, para sa bilis magmukmak. Tapos, naman ito. Ito lang. Ito natin ang loob. Makapitin mo lang na ganun para matanggal. Nagagalawin mo konti. Pag gumalaw ng ganyan, diretso na yan. Tanggal na. Hindi nasira yata. Sira nga. Sira. Ngayon pa isang kukunin natin.
Hindi natin, hindi nasira. Hindi. Ayan, lagyan na natin to. Parang ganun lang din paglalagay. Unahan mo lang yung kabilang gilid. Ganun. 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 Hmm. Pero mas maganda siyempre lalagyan mo ng black. Mas maganda yung fabric niya. Ngayon, napalitan na natin. Try natin. Yan. Palitan na natin. So ngayon napalitan na natin yung capacitor. Try na natin. Itis ulit. Kung mayroon tayong shorted. So good na. Wala nang shorted. Try na natin siyang andarin. Ay, ano muna natin. Thermal pin. Maglalagay naman ng thermal paste kahit kunti lang. Hindi naman kailangan ng marami. Yung tipong didikit lang yung ano, lalapat na maigi lang yung heat sink natin. Para hindi mag-overheat. Lobat na naman ako. Nakaulit sa pigan.
hindi ka galaw-galaw yung board na ito. So, sana natin. Login. So, ayun guys. Inikot na yung fan. Then, umilaw na rin. Nag-video. Umilaw na. Sana natin kung mag-display. Yun, no? Nag-display na. Nag-display na kaso may burn yung gilid. Good na. Ayan. So, ganun lang. Good na. Sana makatulong. And thank you. Till next time, kung hindi mo ka pa nakasubscribe sa ano ko, YouTube channel ko, subscribe channel.